Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa iyong magiliw na tagapakinig. Ako si Philip. Ang karanasan na ito ay ang pangyayari noong ako'y nagbibinata pa lamang sa isang barangay sa Burungan, Samar. Taong 1969. Pangingisda ang pangunahing hanap buhay sa aming lugar. Katuwang ako palagi ng aking ama sa paghahanap buhay. Isang maliit na bangkang disagwan ang aming gamit noon. Ang aming huli ay dinadala ni nanay sa palengke. Binibili ito ng buo sa kanya ng aming suki, kaya hindi na ito naglalako pa. May kababata akong si Danny. Kasama ko itong lumaki at nag-aaral sa baryo. Nakatira sila sa isang burol na may kalayuan sa mga kabayan. At ang sabi-sabi pa, kuno-kunong aswang umano ang lola niya. Pero wala namang nakapagpatunay na isa nga itong aswang. Ginugulo sila sa baryo at para maging payapa ang kanilang pamumuhay, lupipat na lamang sila sa isang burol na may kulang-kulang 1 oras ang layo sa aming lugar. Kapag may oras ako ay tumatakas ako sa amin para puntahan si Danny. Naging malapit na rin ako sa 2 matanda nun. Nagpapasalamat ang mga ito dahil kahit gano'n ang kuno-kuno sa lugar ay pinipili ko pa rin na maging kaibigan si Danny. Edad 17 na ako nang nakapagtapos ng elementarya. Si Danny naman ay hindi na nakapagtapos. Nasa kalagitnaan pa lamang kasi ng klase nang namatay ang kanyang lolo noon. Kaya mas pinili na lamang niyang huminto ng pag-aaral para maging katuwang ng kanyang lola sa paghahanap buhay. Matanda na ito. Walang kamag-anak na tumutulong sa kanila. Kaya mag-isa niyang tinataguyod ang kanyang lola. Buwan ng Abril, kakatapos lang ng aking pagtatapos noon. Pinaganda ako ni nanay ng pansit para kahit papano ay maramdaman ko naman ang selebrasyon ng pagtatapos. Naisipan kong dalhan ng pansit si Danny dahil abala si tatay sa inuman. Pumuslit ako at pumunta sa bahay nila noon. Dinalan ko ito at ang kanyang lola ng pansit at tinapay. Binilisan ko ang paglalakad para mabilis akong makarating sa bahay nila. Kakatok na sana ako nang marinig kong iyak ni Danny. Nalamang umiiyak ito habang tinatawag niya ang kanyang lola. Dahil sa narinig ko ay kusa ko nang binuksan ang pintuan ng kanilang maliit na kubo noon. Doon ay nakita ko si Danny habang yakap-yakap ang napakapayat at wala ng buhay na katawan ng kanyang lola. Tinawag ko ito sa mahinang boses. Lumingon ito sa akin at nakita ko ang namumugtong mata niya. Umiiyak pa rin ito habang sinasabi na wala ng kanyang lola. Tinapik ko na lamang ang balikat ng aking kaibigan para palakasin ang kanyang loob. Masakit yung pagkawala ng lola mo, tol. Pero nangyari na eh. Wala na tayong magagawa kundi tanggapin na lang. Nandito lang ako kung kailangan mo ah. Huwag kang magdalawang isip na lapitan ako. Tumango naman ito at inayos ng kanyang sarili. Nang makabawi na ito ng lakas ay kaagad na naming inayos ang bangkay ng kanyang lola. Tinulungan ko na rin itong maghukay para sa libingan. Binalot namin ng kumot ang katawan ng lola ni Danny bago ito inilibing sa likod ng kanilang bakuran. Pagkatapos naming mailibing ang kanyang lola, saglit kaming nagpahinga at nagsimula ng kumain si Danny ng dinala kong pagkain sa kanya. Yun nga lang, nanibago ako nang iniluwa nitong pansit. Humingi ito ng pasensya sa akin at sabi, huwag na muna umano akong bumalik sa lugar nila. Tinanong ko siya kung bakit nun. Pero basta lamang ang tanging sinagot nito sa akin. Hindi na lamang ako nangulit pa. Ilang sandali pa, tumingin ito sa labas. Sinabihan ako na kailangan ko nang umalis dahil gumagabi na. Nagmadali naman akong umalis noon. Baka din kasi hinahanap na rin ako sa bahay.
Muli nitong pinaalala sa akin na wag na muna akong bumalik sa kubo nila. Siya na lamang umano ang pupunta sa bahay. Tumango na lamang ako sa sinabi niya. Nagsimula na ako maglakad pa uwi. Nakaramdam ako ng takot nang dumaan ako sa mayayabong nakakahuyan. May naririnig akong mga paghuni ng hayop na siyang sumusunod sa bawat paghagpang ko. Hanggang sa may narinig akong pag-angil nun. Naninindig ang balahibo ko kung kaya't tumakbo ako na mabilis. Walang ano-ano. May bigla na lamang humarang sa dinadaanan ko. Napaatas ako ng hakbang. Habang papasugod ng dahan-dahan ang kung anumang nilalang na yon. May bigla na lamang tumalon mula sa aking likuran. Papunta doon. Tumalon ito sabay kabig papunta sa kabilang bahagi ng daan. Ang ginawa ng isang malaking hayop na tila ba isang malaking aso. Naging sanhi ito para mapunta mga ito sa mataas ng talahiban sa gilid ng kalsada. Naging pagkakataon naman yun sa akin para tumakbo na mabilis at makalayo sa lugar. Hindi ako minto sa pagtakbo hanggang sa nakarating ako sa bahay. Pagdating ko sa bahay, nadatnan kong tulog na si tatay sa upuan namin sa sofa na gawa sa kahoy. Si nanay naman ay nasa kusina at nagliligpit ng mga kalat nun. Katuwang nito ang kapatid kong babae na si Eloise. Nakaramdam naman ako ng pagod pagkarating. Takang-taka si nanay kung saan ako nanggaling. Tinanong ako ni nanay kung saan ako nanggaling nun. Pero hindi ako nakasagot dahil hinihingal pa ako sa hinang pagtakbo. Muli akong tinanong ni nanay kaya napilitan na ako magkwento sa kanya kung ano ang nangyari sa may daan. Siyempre, sermon ang inabot ko nun. Hindi na lamang ako sumagot pa sa kanya. Aminado naman ako na kasalanan ko. Pasalamat na lamang din talaga ako nung gawa ng tulog na si tatay. Kung di, baka batok ang abutin ko kung sakaling gising ito. Dahil sa pagod ay mabilis ako nakatulog. Kinabukasan, maaga pa lamang ay ginising na ako ni tatay. Kailangan naming mag-umang ng lambat para may iahon kami sa hapon. Habang naglalakad papunta sa dalampasigan ay tinanong ako ni tatay kung ano ang nangyari sa akin kagabi. Kinuwento na pala ni nanay sa kanyang nangyari sa akin kagabi. Kaya wala na akong ibang magagawa kundi ang ikwento sa kanyang buong pangyayari. Pati ng pagkamatay ng lola ni Danny noon. Nang kinuwento ko yun sa kanya, napahinto ito sa paglalakad. Napatingin sa akin. Ilang sandali pa ay nagsabi ito ng, kung ganun, baka si Danny yung sumalo ng pagiging aswang ng lola niya. Wika ni tatay. Siyempre nagulat ako nun. Kasunod nun na yung pagtanong niya sa akin kung saan namin inilibing ang bangkay. Ikinuwento ko naman sa kanya. Nagtaka naman ako kung bakit hindi niya ako pinagalitan. Dati ratay pinapalo nila ako kapag nalaman nila na pumupuslit ako at pumupunta sa bahay nila Danny. Matanda ka na para paluin pa. Alam mo na yung ginagawa mo, anak. Tsaka wala namang nangyari masama sa'yo kaya alam namin na tama ka. Hindi ka sasaktan ng kaibigan mo. Dahil doon ay napanatag ang loob ko. Ibig sabihin lamang noon, pwede na akong pumunta sa bahay nila Danny. Ilang sandali pa ay nakarating na kami sa dalampasigan. Tinulak ko ng aming bangka pagitna habang si tatay naman ang nagsasagwan. Nagsagwan kami papunta sa kabilang bahagi ng isla. Tama lang na pagdating namin ay siyang pagtaas ng tubig noon. Sakto lang para maglatag ng lambat. Pagkatapos maglatag ng lambat ay napagkasunduan namin ni tatay na mamingwit. Gamit ang maliit na taga at plastik na siyang pangtawag sa isda noon. Maganda ang huli, kaya nawili kami ni tatay sa pangangawil. Hanggang sa inabutan na kami ng alas 11 ng umaga. Nang makita naming mataas ng araw, napagpasya na naming umuwi noon. Bitbit ang isang maliit na balde ng isda. Umuwi na kami ni tatay. Pagdating sa pangpang ay may isang babae na naghihintay sa amin. Kilala ito ni tatay. Isa ito sa katulong ng kanyang suki sa palengke. Sinabi nito na pinapunta siya ng kanyang ate Lerma.
Kailangan naman nila ng isda na paninda. Kung kaya't nagbawas na lamang kami ng pangulam. Ibinenta na namin yung iba sa inutusan ng aming suki doon. Dumiretso na kami ng uwi pagkaalis na babae. Habang naglalakad ay tinawag kami ng kakilala namin na isa ring mangingisda. Nagulat kami sa sinabi nito na ang babae daw na kumuha ng aming mga huli ay isang kuno-kunong aswang sa kabilang sitio. Matunog umano ang pangalan ng babaeng yon. Pinag-iingat kami nito. Ganun ba pre? Salamat sa paalala ha. Sagot naman ni tatay sa lalaki. Halos hindi naman makapaniwala si tatay sa sinabi ng aming kabarangay. Matagal na kasing katulong ng kanyang suki ang babae. Pag-uwi namin sa bahay, nadatna naman naming namimilipit si nanay sa sakit ng kanyang tiyan. Kaya imbis na maligo ay dali-dali akong pumunta sa kusina para kumuha ng tubig na may inom. Nilagyan ko yun ng konting asin at hinaluan ng mainit na tubig. Saka ko pinainom kay nanay. Ilang sandali ang nakalipas matapos niyang inumin ng tubig na yon. Dumigay siya ng sunod-sunod. Ilang sandali pa ay unti-unti nang bumuti ang pakiramdam niya. Anong nangyari? Bakit naman sumakit yung tiyan mo? Ayon kay nanay, hindi niya alam. Kinausap daw niya lang ang katulong ng suki ni tatay sa may palengke. Hinahanap kasi siya at nang makaalis ng babae, bigla na lamang umanong sumakit ang tiyan niya. Doon ko naisip na siguro totoo yung sinasabi ng kabarangay namin. Baka aswang nga yung babae. Ganun pa man, tumahimik na lamang ako. Si tatay naman ay tinawag ni Lola Felisa. Para tingnan si nanay. Hindi siya naniniwala na basta na lamang ito inusog. Kung totoong aswang ang babae ay maaaring may dahilan nito kung bakit niya binati si nanay. Kahit wala pang tanghalian ay umalis na si tatay. Mag-2:00 na ito ng hapon nakabalik. Kasama na niya si Lola. Unang tingin pa lamang ni Lola kay nanay ay sinabi na niyang minarkahan si nanay ng aswang. Tiningnan ni Lola ang pulso ni nanay noon. Buntis ka ba, Antonia? Tanong ni Lola. Sumagot naman si nanay na magtatatlong buwan nang hindi siya dinadatnan ng kanyang buwanang dalaw. Kaya nakumpirma ni Lola ang dahilan kung bakit minarkahan ng aswang si nanay. Tinanggal ni Lola ang marka at ginawa niya si nanay ng pangontra. Dahil sa nangyari kaya huli na kaming kumain ng pananghalian. Pagkatapos noon ay kailangan na muli naming bumalik sa dagat para pandawin ang inilatag naming lambat. Habang nagpapandaw ng lambat, may nakita kaming ginang na naglalakad sa dalampasigan. May kasama itong lalaki na siguro ay asawa niya pero sa likod nila, may isang babae na nakasunod doon. Parang yan yung babae na katulong ng suki mo, taya. Puna ako sa babae noon. Pero ayon kay tatay ay baka naman magkapareho lamang ng tindig kaya hindi na namin yan pinansin pa. Mas inuna naming hanguin ang mga isda noon. Mahirap na imabutan pa kami ng gabi dahil kailangan rin naming pumalaot para mamusit. Pagdating sa bahay, naroon pa rin si Lola. Doon na ito pinatulog ni nanay sa bahay na yon. Natatakot siyang maiwan sila sa bahay habang nasa laot kami ni tatay. Kaagad na kaming nagpahinga at kumain ng hapunan. At habang maaga pa ay inayos na namin ang lambat na dadali namin mamaya. Ilalatag namin ito bago dumiretso sa pangangawil ng pusit. Hindi man karamihan ang aming nahuli pero nagpasya na kaming umuwi ni tatay. Hindi pa ito nakakabawi ng tulog niya kagabi dahil sa kanilang inuman. Kailangan din namin magising ng umaga para pandawin ang lambat na aming nilatag. Habang naglalakad pa uwi, may nakita kaming babae. Tila ba wala itong pakialam sa kanyang mga nadadaanan habang naglalakad noon. Dire-diretso lamang ito. Tiningnan namin ni tatay kung saan ang direksyon na kanyang tinutumbok. Nakita namin na ang lugar na kanyang pinupuntahan ay ang lugar kung saan nakatirik ang bahay ng buntis na naglalakad kaninang hapon sa baybayin. Dali-daling hinawakan ni tatay ang kanyang itak. Sundan natin yung babae, nak. Ayun na nga,
Sinundan namin ito. May pagkakataon na humihinto ito at lumilingon, na tila ba nararamdaman itong may sumusunod sa kanya. Pero mabilis naman kaming nakakatago ni tatay sa mga bangka. Habang naglalakad ang babae ay tila ba paiba-iba ang anyo nito. Nakikita kong nagpapalit ang anyo at kulay nito na mula sa ordinaryo nitong kulay. Kapag nasisinagan ng buwan, ay meron ding nagiging kulay itim ang kulay nito. At ang mas nagpapatakot sa akin sa itsura ng ginang ay ang pagkakaroon nito ng mga maitim na balahibo sa kamay. Nang malapit na ito sa bahay ng buntis, lumanghap pa ito sa hangin. Humahangos na tila ba gutom na hayop na naglalaway doon. Nang makarating ito sa bahay ng babae, dumiretso ito sa silong. Hinabol ito ni tatay habang sumisigaw na may aswang. Nagulat ang nilalang sa kanyang ginawa. Pero tila ba hindi ito nararamdaman ng mga tao sa loob ng bahay at ng mga kabahayang nakapaligid dito. Dahil sa ginawa ni tatay, binalingan kami ng nilalang na noon ay nasa anyo ng asong itim na. Sinugod niya si tatay noon pero mabilis itong sinalubong ni tatay ng taga ng itak. Tinamaan ang nilalang sa pangunahang paa nito pero hindi naman ganun kalalim ang sugat na yon. Nagawa pa nitong makailag. Ganun pa man ay mahapdi ang sugat ng itak na yon dahil sa palagi yung nakalubog sa tubig alat. Kaya may konting kalawang na ang talim nito. Napahiyaw ito at sumigaw ng malakas. Kagad itong tumakbo palayo habang humuhuni ng nakakakilabot. Lumayo ito sa lugar. Kami naman ni tatay ay umuwi na sa bahay pero tila ba wala pa ring alam ang mga tao sa paligid sa nangyari. Na siyang pinagtatakhan namin kung paano nangyari yon. Nang tanungin ko si tatay at sinabi nitong maaaring may ginawa ang nilalang at hindi kami nakasama sa naorasyonan nito dahil sa mas nauna namin siyang nakita kaya hindi niya kami naunahan ng dungan. Nakauwi naman kami ng maayos at kagad na nilinis ang aming nahuling pusit. Naglinis na rin ng sarili si tatay. Kinabukasan, maaga pa kaming nagising para ipandaw ang inilatag naming lambat. Maayos naman ang huli namin ng araw na yon. At dahil may pusit kaming huli nung gabi kaya dinala ni tate ang lahat ng huli naming isda sa suki namin sa bayan. Hindi nagtagal at nakauwi na rin ito sa bahay. Tila ba hindi na maintindihan ang itsura nito. Anong nangyari tay? Hindi ba kayo nagkaintindihan ng suki mo? Ayon kay tatay, wala umanong problema sa kanila ng kanyang suki. Ang problema niya ay ang katulong nito na nagbanta umano sa kanya. Takang-taka ako noon nang sinabi ni tatay na binantaan siya ng katulong ng suki niya. Hindi naman niya masabi sa kanyang suki ang ginawa ng kanyang katulong. Mukhang hindi umano ito naniniwala sa aswang, kaya ayaw niyang pagtawanan lamang siya nito. Ganun pa man, nakita niya ang braso ng babae na may marka ng sugat noon. Hindi man ito ganun kahaba pero alam niyang marka ng pagtagayon. Medyo namumula pa ang sugat pero pagaling na umano. Nang makita umano siya nito ay nginisihan siya at sinenyasan na gigilitan siya nito ng leeg. Kukumprontay na sana niya ang babae pero sa isang iglap lang ay naroroon na ito sa kabilang bahagi ng tindahan. Nag-aasikaso ng mga namimili. Nagkaroon na rin ng maraming tao na bumibili kaya umuwi na lamang siya. Paano ngayon yan, tay? Kakausapin ko yung Lola Felisa mo. Si Lola Felisa naman noong mga panahong yon, umuwi muna sa kanila para kumuha ng ilang pirasong damit. Yayayain niya rin umano si Lolo Silvio na sa bahay na muna sila mananatili ng isang linggo. Pagkatapos ay kumain na muna kami ng agahan bago umidlip para makapagpahinga. 2:00 ng hapon na nang magising ako. Kasalukuyan nang inaayos ni tatay ang aming mga lambat. Kausap na nito si Lolo Silvio at Lola Felisa. Lumabas ako pagkatapos kumain noon para matulungan si tatay sa pagkukumpuni ng mga sira ng lambat. Nakikinig lamang ako sa kanilang usapan.
Dahil sa uri ng hanapbuhay niyo mag-ama, kailangan niyo rin ng proteksyon laban sa mga kung ano mga elemento dyan. Hindi niyo alam kung kailan kayo aatakihin. Lalo na't may galit sa inyo ngayon. Traidor yung mga ganyan. Lalo na kung minsan yung nabulabog ang binabalak nilang gawin. Wika sa amin ni Lolo. Habang si Lola naman ay abala sa pangontra ng kanyang ginagawa noon. 3:00 lamang ng hapon nang matapos kami sa pagkukumpuni ng lambat. Sunod naman namin ginawa ang aming ipapain sa gagawin naming pangangawil habang naghihiwa ng mga isdang ipapain. Maya-maya pa, napatingin ako sa labas ng bakod. Nakita ko sa may di kalayuan ang isang babae na nakatayo at nakaharap sa bahay. Sinabihan ko si tatay na may tao na nakatingin nun. Pero nang tingnan ito ni tatay, mabilis itong nawala. Kaya sinabihan niya kung baka namamalikmata lamang ako. Hindi siya namamalikmata. May nakatayo sa hindi kalayuan. Dito nakatingin. Pagpapatotoo ni Lolo. Sinabi rin to na hindi lang sa paghihiganti kay tatay interesado ang nilalang na yon. Mas interesado umano ito sa ipinagbubuntis ng aking ina. Uminit ang dugo ko sa sinabi na yun ni Lolo. Binalak kong habulin ng babae, pero wala naman akong nakita pa. Napabuntong hininga na lamang ako at sinabing kailangan naming ingatan si nanay at ang kanyang ipinagbubuntis. Sinabihan ko ang mga kapatid ko na wag nilang hayaang mag-isa si nanay nun. Mahirap na. Baka mabiktima pa ito. 5:00 ng hapon. Inilatag na namin ni tatay ang lambat. Iiwan namin yun at kinabukasan na lamang papandawin. Dahil maaga pa naman kaming natapos ay nagpaalam muna ako na maglaro ng basketball kasama ang aking mga kaibigan. Pinayagan naman ako ni tatay. Bihira lang ako sumasama sa mga kaibigan ko para maglaro. Nang magtatakip silim na ay kaagad na ako nagpaalam sa mga kaibigan ko na yon. Kailangan ko nang umuwi gawa na magpapalaot pa kami ni tatay. Naglalaro pa sila kaya ako na muna ang naunang umuwi nun. Hindi naman ganoon kalayo ang basketballan sa bahay pero kailangan naming dumaan sa may hindi gaanong masukal na kakahuyan. Tahimik lamang akong naglalakad at tiwala na maaga pa naman. Kaya sigurado akong walang masamang kung ano ang nasa paligid. Nung nasa kalagitnaan na ako ng kakahuyan, ayun na naman. Bigla na namang may humarang sa dinadaanan ko, pero isang pusa naman to na kulay itim. Nabigla ako at napahawak sa isang kawayan na nakatusok sa daan. Hindi ko alam kung sino ang naglagay ng kawayan doon pero salamat sa kanya. Bigla akong sinugod. Hinampas ko yun ng kawayan. Pero mabilis itong nakailag. Muli ako nitong sinugod. Sinubukan kong umilag pero naabot pa rin ang braso ko ng matatalim nitong kuko. Pinupuntirya nito ang kamay ko na may hawak na kawayan nun. Sumisigaw ako na humihingi ng saklolo pero walang lumalapit sa lugar. Pinag-aaralan ko kung paano ko ito mapupuruan sa paghampas ko ng kawayan. Hanggang sa makita kong matulis ang dulong bahagi ng kawayan. Dahil doon ay naisipan ko na imbis na hampas ang gagawin ko, tutusukin ko na lamang ito. Muli na naman sana ako nitong aatakihin. Nang may biglang tumalon na isang malaking aso nun. Nakipagbuno ito sa nilalang. Dahil sa takot at abdi ng sugat ko sa braso, mabilis akong tumakbo pa uwi ng bahay. Habang tumatakbo pa uwi, sumagi sa isipan ko ang kaibigan kong si Danny. Ganong aso rin kasi ang nagligtas sa akin sa daan nun. Nung minsan at kauna-unahang may tumambang sa akin sa daan habang pauwi ako galing sa bahay nila. Humihingal akong pumasok sa bakuran. Naroroon sina lolo at lola sa labas na papunta na pala sa lugar para matulungan ako. Pero nakita na nila akong tumatakbo habang hawak ko pa rin ang kawayan nun. Tumutulo na yung dugo ko sa braso. Tinanong ako ni tatay kung anong nangyari. Sinabi ko naman sa kanya na may
tumambang nga sa akin sa daan. Pinuntahan niya nila lolo at lola, pero wala na silang naabutan sa lugar. Ang tanging natira na lamang doon, mga bahid ng dugo. Ginamot naman ni nanay ang sugat ko sa braso. Nanginginig ang katawan ko habang kinikwento sa kanila ang buong pangyayari noon. Pinag-iisipan ko pa rin noon kung saan galing ang aso na nakipag-away sa nilalang na sumalakay sa akin sa daan. Kinausap ako ni Lola Felisa kung may kakilala ba akong aswang. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko sa kanya. May hinala nga akong ang kababata kong si Danny ang nagligtas sa akin sa pag-aambang ng nilalang sa daan. Pero wala naman akong matibay na katibayan. Apo, natulala ka na dyan. Tinatanong kita. Sinabi ko na lamang sa kanila na hindi ko alam kung ano ang isasagot. Kaya napailing na lamang ito. Sinabi naman ni tatay na wag na muna akong sumama sa laot. Siya na lamang muna mag-isa ang aalis. Hindi naman ako pumayag nun. Hindi naman ako napanutay. Maliit na galos lang to. Hindi naman ako magbubuhat ng mabigat eh. Di kalaunan ay pumayag na rin itong sumama. Pagkatapos magamot ang balikat ko at makakain ng hapunan, umalis na kami ni tatay papuntang baybayin. Pagdating namin sa bangka, gulat na gulat kami ni tatay gawa ng naroroon si Danny. May mga galos ito sa braso pero humihilom na yon. Sinabi nito kay tatay na gusto niya kaming makausap kaya pinagbigyan naman ito ng aking ama. Sumama ka na lang sa amin ni tatay, Danny. Mangangawil kami. Namimiss na kitang kasama eh. Napakamot naman ito sa ulo habang ngumiti at sumagot ng, "Tara!" Tinulak namin ang bangka papunta sa gitna habang si tatay naman ang nagsasagwan. Napapaisip naman ako noon na kung aswang si Danny, edi sana hindi yun makakalusong sa tubig alat, diba? Tahimik lamang kaming tatlo habang nagsasagwan si tatay. Pagdating sa lugar kung saan kami nangangawil, doon na nagsimulang magkwento si Danny. Kinuwento nito kay tatay ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang lola. Kasunod nito ay ang pagsabi niya ng, "Huwag niyo sana akong husgahan, Tol, Manong Ricardo, pero ako po yung aso na nagligtas kay Philip sa aswang na tumatambang sa kanya sa daan." Natigilan naman si tatay sa ginagawa niya. Maging ako rin. Kahit na may hinala na ako na siya ang tumulong sa akin ay hindi ko pa rin maiwasang hindi magulat sa narinig na pag-amin mula kay Danny. Sino yung tumatabang palagi kay Philip sa daan? Tanong ni tatay. Ayon kay Danny, yung una ay isa sa mga may galit kay Lola Felisa. Pero itong pangalawa ay babae na may galit umano sa amin ni tatay. Doon na pagtanto ni tatay na ang katulong ng kanyang suki sa isda ang posibleng tumambang sa akin sa daan. Sinabi rin ito na hindi naman talaga siya lumayo pero kailangan na niya kaming sabihan ng mga posibleng mangyari. Lalo na ngayong nagdadalang tao si nanay. Hindi lang isang aswang ang nagbabalak mambiktima sa pinagbubuntis nito. Nasa panganib po yung kalagayan ni Aling Antonia, sabi ni Danny. Sinabi nito na kilalang aswang sa kabilang sitio ang nagbabalak biktimahin si nanay at ang kapatid ko sa kanyang sinapupunan. Kagaya rin ng sinabi sa amin ng kakilala naming mangingisda. Pero sino yung isa na tumatambang sa akin, Tol? Tanong ko. Ayon kay Danny, kamag-anak lang din ng taga-kabilang sityo ang nagbabalak tumambang sa akin sa daanon. Anak yun ng aswang na pinatay ni Lola Felisa. Gustong maghigante, kaya't ako ang pinupunterya. Naniniwala itong isa ko sa mahihinang miyembro ng pamilya. Sinabi lahat yan sa akin ni Lola bago pa siya binawian ng buhay, Tol. Sinabi nito sa amin na napapansin niyang dalawang uri na ng aswang ang naghahabol sa aming ina. Isang uri umano ng tiktik yon at isa na tinatawag na sigbinan. Kaya kailangan na naming malaman bago pa maging huli ang lahat.
Nagpasalamat naman si tatay sa pinagtapat ni Danny. Tinanong naman ni tatay si Danny kung paano niya nakakayanan ng tubig alat at kung kano ang kanyang mga kinakain. Tinuruan ako ni Lola kung paano kontrolin yung sarili ko na hindi kumain ng karne. 1 linggo, bago tuluyang nawala, ipinasa niya na sa akin yung binhi kaya nagabayan pa niya ako na makontrol ang kinakain ko. Pasalamat na lang talaga ako na nakayanan kong kontrolin ng sarili ko nang pumunta dun si Philip. Pagtatapat nito. Ganun pa man ay malaki ang pasasalamat niya dahil dinamayan ko siya sa mga oras ng kanyang kalungkutan. Nagpasalamat din siya kay tatay dahil hindi siya nito hinusgan noon. Doon naman siya tinanong ni tatay kung matutulungan niya ba kaming mapanatiling ligtas si nanay at ang ipinagbubuntis nito. Kagad naman sumagot si Danny ng gagawin niyang lahat, matulungan lang kami. Kapatid na po yung turing ko kay Philip, Manong. Siya lang yung tumanggap sa akin bilang isang kaibigan nun eh. Kaya malaki yung utang na loob ko sa kanya. Ngayon ko napagtanto kung ano ang rason ng pag-iwan sa akin ni Lola ng binhi. Sinabi naman ni tatay na matagal na niyang alam ang tungkol sa lola ni Danny noon. Matalik ko man na kaibigan ng lolo ni Danny ang namayapa niyang ama. 3 silang nakakaalam at ang 2 sa kaibigan ng ama ni tatay namatay na rin dahil nagkaroon ito ng kainuman at napaaway ang mga yon. Na mga panahon na yon ay lumipat na sila Danny sa burol kung saan doon na rin binawian ng buhay ang kanyang lolo. Normal na tao ang lolo ni Danny at tanging ang lola niya lang ang may dugo ng aswang. Nakita ko naman ang muling paglungkot ng itsura ni Danny. Kaya para mahinto na ang pagbugso ng emosyon, sinabihan ko na lamang silang dalian na namin para makarami kami ng huli. Doon pa lang kami nakabalik sa pangangawil. Tila ba napakaswerte namin ng gabing yon. Marami kaming nahuli at malalaking isda pa. Biniro namin si Danny na sana gabi-gabi na namin siya makakasama sa pangingisda. Pumayag naman yung kaibigan ko na siyang ikinatuwa ni tatay. Hindi pa man naghahating gabi ay naisipan na naming umuwi dahil sa dami ng aming nakuhang isda. Pagdating sa dalampasigan, nakita ko ang biglaang pamumula ng mata ni Danny noon. Kasunod dito ay ang paghawi niya ng kamay para ipaalam sa amin na may kung ano sa paligid. Hindi yun nagtagal. Sinabihan niya kaming bilisan na namin ang pag-uwi. Ayon sa kanya ay nararamdaman niya ang nilalang na malapit sa tirahan namin. Pinipilit naman naming bilisan ang paglalakad, pero hirap kaming dalhin ang malaking banyera. Walang ano-ano ay kinuha yun ni Danny at binuhat na animoy. Nagbubuhat lamang ito ng 1 kilo ng bigas. Nagulat kami ni tatay pero sinabihan na kami nitong bilisan na namin ang paglalakad. Hindi ko na matandaan kung paano kami nakarating sa bahay ng agad-agad pero nakita ko si Lola sa bakuran. Winawas-iwas niya ang kanyang latigo na gawa sa buntot ng pagi. May isang nilalang na nasa bubungan nun. Tila ba natulala na lamang kami ni tatay. Walang ano-anong tumalon si Danny sa bubong. Nakipagbunusan nilalang. Nahulog silang 2 sa lupa habang nakikipagbuno nun. Nasugatan niya ng malubha ang nilalang kung kaya't mabilis itong tumakbo palayo. Sinundan niya ni Danny na noon nasaan yung aso na. Habang si Lola naman ay kinalaban ng isang animoy malaking ibon. Sa muling pagwasiwas ng kanyang latigo, bigla na lamang bumagsak ang nilalang na yon. Tinapik ko naman si tatay na noon ay nakatulala pa rin. Nagulat ito na makabalik na sa kanyang wisyo. Kasunod doon ay ang pag-alulong ng mga aso palayo. Kaya nag-alala ako sa sitwasyon ni Danny. Gusto kong sundan ang kaibigan ko pero pinigilan ako ni Lola. Pagkapasok namin sa bahay, nakita kong nangihina si nanay habang inaalalayan ni Lolo Silvio. Si Lola naman, sinugatan niya ng malubha ang nilalang bago niya yun pinakawalan. Ayon sa kanya, hindi na umano magtatagal ang buhay nun. Halos hindi naman ako mapakali sa kakaisip sa kaibigan ko. Napanatag na lamang ako nang sinabihan ako ni Lola na pupuntahan namin ito kinabukasan sa kanyang tahanan kapag hindi ito makabalik ngayong gabi. Doon pa lamang namin naisipang ayusin ang aming dalang isda.
Naroon pa rin ito sa banyera sa labas ng bahay. Pinagtulungan namin yung maipasok sa bahay. Sumunod na araw, madilim pa lamang sa labas. Niyaya ko na si Lola na puntahan namin si Danny. Hindi pa man naipandaw ang aming lambat. Nakiusap na ako kay tatay na hindi ako makakasama sa kanya pa sa pagpandaw nun. Kaya si Lolo na lamang sumama sa kanya. Kami naman ni Lola, mabilis na naglakad papunta sa tinitira ni Danny. Kaagad ko itong tinawag pagdating namin. Umungo lamang ito kaya mas lalo akong kinabahan. Mabilis kong binuksan ang pintuan at nakita ko ang kalunos-lunos na sitwasyon ng kaibigan ko. Humingi ako ng tulong kay Lola. Siya na mismo ang naghanap ng mga gamot ni Danny sa cabinet nito. Nang makita niya ang isang bote na may lamang abo ng kabibe, kaagad niya yung kinuha. Ibinubod sa sugat ni Danny. Napahiyaw naman ang kaibigan ko sa sakit nun. Nakita ko ang paglabas ng mga pangil nito sa sakit na kanyang nararamdaman. Kaya sinabihan siya ni Lola na tiisin niya ang sakit. Tumutulo man ang luha ni Danny habang nakatitig sa akin. Patuloy pa rin na binubuhusan ni Lola ng mabahong langis ang buong katawan niya. Lalo na ang parte kung saan naroroon ang malaki niyang sugat. Ilang sandali pang lumipas, unti-unti nang nagkaroon ng kulay ang kanyang balat. Doon pa lamang ako nakahinga na maluwag. Unti-unti na rin bumabalik sa normal ang kanyang anyo. Doon lamang nakita ang isang nilalang sa kanyang paanan na walang buhay. Isa itong babae. Na makita ko ito ay sigurado akong ito ang katulong ng suki ni tatay sa isda. Maya't maya ang pasasalamat ko kay Danny dahil sa ginawa niya. Sinabi ni Lola na dalhin namin si Danny sa bahay para matutukan niya ang paggamot dito. Nasa gitna ng likod niya ang malalim na sugat nito. Mabuti na lamang at nakayanan yun ng aking kaibigan. Dinala namin si Danny sa bahay. Hindi na lamang si Lola umuwi pa sa kanila para matutukan niya si Danny noon at si Nanay. Tumagal ng 2 linggo bago tuluyang gumaling ang kaibigan ko. Bumalik ito sa kanyang kubo. Pero gabi-gabi itong sumasama sa amin ni tatay sa pangingisda. Maayos naman nakapanganak si Nanay. 20 anyos ang aking edad nang umalis ako sa lugar namin para magtrabaho sa Manila. Hindi ako nakauwi ng mahigit 1 dekada. Nagkasakit si Nanay, kaya ako nakauwi nun. Pero hindi ko na nakita pa si Danny sa lugar. Na ayon kay tatay ay nakapag-asawa ito ng taga Davao. Kaya lumipat na ito doon.